Yung kasal namin yung sa amin noon, ang kasal, pag pinalo mo sa ulo yung babae, dinala mo sa loob ng kuweba, kasal na kayo. Di ba? Pero sa mata talaga ng Allah, ang babae at lalaki na nagsama at alam ng mga magulang nila, kasal na rin yun. Ha? Meron pa nga daw ibang grupo ng mga Muslim sa Mindanao, sa Middle East. Pag yung lalaki nasa loob ng kwarto at itinulak yung babae ron, sinara yung pinto, kasal na sila. Hindi kasi nabibreak yung sinasabi nating yung haram, maharam, gano'n eh. Na ang isang babae at lalaki hindi pa pwede magsama sa isang kwarto nang hindi sila blood related or kasal. Okay? Yung ano ba, kamag-anak mo, pwede kayong yung tatay mo, pwede kayo sa isang kwarto eh. O yung kuya mo, di ba? Pero yung pinsan mo, yung anak ng kapitbahay mo, hindi kayo pwede magsama na wala kang maharam. Wala kang chaperon or wala kang guardian, okay? So, yung sinasabi ko kanina, mayroon kasi hindi nakapakinig eh. Nung tayo ay mga Kristiyano pa, okay na yung live-in eh, di ba? Kasi lahat yan ginagawa eh, wala pa kaming pampakasal. Live-in muna kami. So, balit, sa lahat ng relihiyon, bawal yung premarital sex. Di ba? Yung nagtatabi kayo ng babae at lalaki na hindi kayo kasal, kasalanan yan. Sa Muslim, ganun yan eh. Sa Middle East, alam nyo ba yung kwento nung anak nung hari? Sa Middle East na nagkaroon siya ng affair sa isang na hindi sila kasal, parang silang pinugutan ng ulo nung araw yon. Pero ano yan eh, ang parusa ng fornication, yung pakikitalik sa isang hindi mo asawa ay masakit ang parusa diyan. So napakagandang pangyayari ito na mula nung nagmuslim kayo, naliwanagan nyo na dapat palang pakasalan nyo yung asawa nyo. Bakit? You are committing premarital sex every day, every minute, every second, 7 days a week, 12 months a year, 365 days in 1 year. Nagkakasala kayo. So ngayon, mamaya-maya, kasal na kayo, pwede na. Diba? Hindi na kayo nagkakasala tuwing hahawakan mo yung babae. Kasi sa ating mga bago kayo Muslim, wag na po kayo makipagkamay. Kung maiiwasan. Ngayon, meron kasi, dahil Kristiyano to, ay, sis, magandang gabi po. Nabibigla ako, marami akong, guilty ako riyan. Guilty ako kasi businessman ako eh. Minsan, mga Lopez, Araneta, Jun, musta? Ay, naiabot ko yung, hindi ko iniisip. Subalit, ang lalaki at babae, pag hindi mo kaano-ano, hindi kayo pwedeng hawakan. Ang higpit ng reliyon natin, no? Kaya kawawa kayo, nag-Muslim kayo. Diba? Kaya siguro sabihin ni Ibrahim, kawawa itong mga ito, nagsipag-Muslim. Biro mo yung kumpare mo, hindi mo na pwedeng hawakan sa kamay. Abay, dapat lang, di ba? Dahil kayo mga babae, ay para kayo sa asawa nyo. Okay? So ngayon, bago ikasal ang babae at lalaki, mayroong kailangang mangyari. Okay? Pangalawa, una, dapat may pagpayag ang babae. Pinilit ka ba niyan? Matagal na pala kayo magkasama. No? Di ba? Kailangan hindi pwedeng pilitin ang babae. Kahit sinabi ni JMA na, oy, Louie, pakasalan mo to. Pakasalan mo si Louie, mabait yan. Hindi pwede kahit sino nagsabi. Basta't hindi siyang itinitubog ng puso mo, huwag mo siyang pakasalan dahil magkakasala ka eh. Kailangan may pagpayag ang babae. Pangalawa, dapat ang babae ay meron siyang maharam. Meron siyang guardian. Okay? Kung Muslim ang tatay mo, yung tatay mo. Kung wala kang tatay, yung kuya mo. So lalaki na Muslim. Ngayon, sa part nyo, halimbawa ikaw, wala kang kamag-anak na Muslim. Mayroong isang Muslim na malapit sa iyo na siya ang magiging guardian mo. Bakit? Ano ba yung guardian na 'yon? Ano ba ang duty nung kumbaga sa Kristiyano ninong eh. 'Di ba? Ano ang duty noon? Siya ngayon ang magiging tatay mo. Pag nag-away kayong dalawa, punta ka roon kay brother. Naaway ako ng asawa ko eh. Siya ngayon, pwede niya pagsabihan 'yan. At yung siya hindi siya pwedeng sumagot doon kasi parang tatay niya 'to. Sa mata ng Allah, siya ang tatay niya. Dahil yung tatay mo hindi Muslim. Okay? So, kailangan yon. Mayroong may pagpayag ang babae, mayroong wali, guardian, yung pangalawa, pangatlo, mayroong dori. Ano yon? Sabihin, binibili ng mga Muslim yung mga asawa nila. Hindi po. Yung iba nga rin, wala pang dori, bumigay na eh. Di ba? Ang ibig sabihin ng dori is wedding gift. Sa ating mga Muslim, pwedeng utangin yun. Pwedeng utangin, pwedeng, kailangan, sabi ng, sa hadith, sabi ng, kailangan daw ang pag-aasawa ay madaliin, pag kaya mo na. So ngayon, kaya na, di, utangin muna natin yung, yung dori. Pwede yun eh, halimbawa,
Ikaw, ano hiningi mo sa kanya? Bahay at lupa? Wala kang hiningi? Ba, kailangan meron, sister. Kailangan meron. Meron Dory talaga. Bakit? Ang ibig kasi sabihin ng Dory, ito ay wedding gift at para maging halal ka para sa kanya. Bakit? Sino ba nagpalaki sa'yo? Yung magulang mo, wala masyang ginastos eh. Ha? Parang ano yan eh, parang alang ito kaugalian ito, hindi ka binibili. Yung first wife ko, si Sauda, ang Dory ko sa kanya, 2,000 pesos. Okay? Tsaka 3 bonsai. Tsaka yung mga kwintas ko, kasi mahilig ako sa gold noon, ang lalaki pala, hindi pwede magsuot ng gold, binigay ko na sa asawa ko. Pero sabi ko, bigyan mo sa mga anak natin, ha? hindi rin sa kanya napunta. Si Aisha, nung kinasal kami, 2,000 din ang binigay ko. Kasi kailangan pantay-pantay daw eh. 2,000 din. Pero nung matapos ang kasal namin, inutang ko ulit. Hindi ko pa nababayaran hanggang ngayon. Okay? So, yung Dory na yon, pag-usapan mo yon. Meron akong kaibigan, nung kinasal siya, ang hiningi niyang Dory sa asawa niya ay, mahalin mo lang ako. Sarap, ano? Meron din kami brother na ang hininging Dory eh, wala akong maibigay sa'yo, sura lang. Sige, memorize mo na lang yung sura. Suratul Baqarah. Nabangon. Kung babasahin mo yun, siguro 3 araw bago mo mabasa lahat. Sura lang pwede na. Okay, yung mga pinanganak na, halimbawa, yung babae may 2 ng anak. Anong hihingin kong Dory? Sabihin ko lang sa lalaki, kung talagang mahal mo ako, mahalin mo rin yung anak ko. Na parang sa'yo. Islamic yan, sunna yan, di ba? So yun ang Dory hindi talaga pera eh. Pero kung meron kang 10 piso, sweetheart, ito Dory ko sa'yo. Siyempre, pag mahal mo yung lalaki, kahit wala, bibigay mo ng libre, di ba? Ganun talaga yun eh. Pero sa atin, yung katuruan sa reliyon, meron talagang Dory. Okay? Pangatlo, saan tayo? Pagtanggap ni lalaki. Pang-apat, dapat, tanggap din ng lalaki. Diba, mamaya, ikaw lang may gusto, pambira, binigyan na kita. Ako na magbibigay ng Dory sa'yo. Pagkasala mo na ako, sa India, babae nagbibigay ng Dory. Kaya nga pumupunta ako ron eh. Babae nagbibigay ng Dory. Wala pang nagbibigay, nag-o-offer sa akin. Kaya, kailangan may pagpayag ang lalaki. Diba? Kayo, hindi ba kayo tinutukan? Payag kayo tanggap nyo. Okay. Payag kayo na mapangasawa nyo sila. Okay? So, kaya lang may pagtanggap ang lalaki. So, yun ang requirement para ikasal. Okay? Yun ang requirement. So, yung Dory nyo, kayo sister, ano ang Dory mo kay Mister? Anong hingin mo? Nang higit pa kaysa dati. Okay. Ikaw. Hindi, kailangan, ang tatayong wali ninyo, si brother. Kailangan malaman niya kung ano yung Dory nyo. Dahil balang araw, pag hindi tinupad ng lalaki, pwede kang bumalik sa kanya. Okay, so, yung mas dobling pagmamahal. Ikaw, sister, anong hihingi mong Dory kaya Mahalin niya rin po ako. Oo? Tanggap ba ni brother? At mga anak ko. At mga kapatid mo. Masun na yan. Ikaw, sister, walang kopyahan, ha? Sa akin po, lahat ng mangyayari sa buhay namin, dapat parehas namin alam. Lalo na about money. Kasi syempre, pang araw-araw. Dapat transparent. Dapat parehas na alam, pumapasok ng pera, alam namin yung lumalabas sa pera. Kailangan maging honest kayo sa isa't isa. Hindi yung sa kanya lang, tapos hindi ko alam kung ano nangyari. Okay. Naintindihan mo yun? Tanggap mo ba yun? Tanggap. Sa kanilang dalawa. Tanggap. Walang problema kasi pagmamahal dati na talagang mahal nila yun Dadagdagan na lang ng konti, di ba? Ikaw, sister, anong Dory? Ano? Nangupya ka yata. Hindi, yun din po ang ano ko. Maging transparent si mister. Bro, kailangan pag inintriga mo, huwag mo nang buwas. Okay. Hindi, natural yun. Basta kailangan daw transparent, di ba? Ikaw, sister, anong hingi mo Dory kay sister? Sana po, magkaintindihan kami. Bakit? Ano ba salita niya? Hindi kasi, minsan kasi nag-aaway kami. Natural yun. Basta't pag inaway ka niya, huwag mo siyang aawayin. Hindi kayo nag-aaway. Brad, pag inaway ka naman niya, huwag kang umimik. Di ba? Yun ang kailangan. Basta't, okay, huwag kayo mag-aaway, no? Maganda yun. Pero, ang sikreto para yung mag-asawa hindi mag-aaway, pag inaway ng babae si lalaki, huwag siya makipag-away. Di matulog ka na, di hindi kayo nag-aaway, tahimik yung isa. Give and